Good morning po sa ating lahat. Alright, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa ating simbahan. Ngayon po, bago tayo mag-greetings and announcements, manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming po salamat sa umagang ito na kami po ay magkakasama muli, magkakasama at nagtitipon para itaas ang iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat dahil sa isang linggong nakalipas, kayo po ay nanguna sa amin, ginabayan niyo po kami at inalagaan, nilayo sa sakuna, Panginoon. Maraming salamat dahil marami po kami ngayong umaga, pero po yung mga kasamahan pa po namin na on the way pa po sa church, kayo po ang mag-ingat sa kanila at kayo po ang maglayo sa kanila sa mga sakuna. Ngayong umaga, Panginoon, pinapalalangin po namin ang aming chairman, si Pastor Armando Santos, na magde-deliver ng iyong message. Kayo po sana ang magbigay sa kanya ng katalinuhan at kalakasan para maihayag at mai-explain na maigi ang gusto niyo pong sabihin sa amin. Ito po sana, Panginoon, ay mai-apply po namin sa aming mga buhay at mai-reflect po namin ito sa aming mga kasamahan. Panginoon, ngayong umaga, Panginoon, maraming salamat dahil marami po kami dito sa simbahan. Alam po namin, Panginoon, na marami po kami matututunan ngayong umaga. At sa aming pag-uwi mamaya, Panginoon, alam po namin na ito po ay may share namin sa aming mga kasamahan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ngayon po sa greetings and announcements, ngayong buwan po ng susunod na linggo na ba yun? May na ba yun? Sa susunod na Sunday, ang bago po nating theme ay Loving the Body of Christ, no? Which is the church. So, ibig sabihin, iba't ibang parte or yung mga responsibilities at mga taong involved sa simbahan, ito po ang ating pag-uusapan. Okay, maraming salamat po sa ating lunch sponsor for today, si Brother Jonah and Sister Jen Ternida. Maraming po salamat, Jonah. And syempre, ang ating dishwashers for today ay ang mga kababaihan. So, syempre, ayan, palakpakan natin ang mga kababaihan. Siyempre, para din po maging mas maayos tayo sa ating lunch, meron po tayong mga kanya-kanyang, may mga basurahan po tayo na nakalagay po dyan kung saan po ang mga cups, ang mga plates, ang mga spoon and fork para mas maging malinis at maayos ang ating lunch fellowship. Alright, so malapit na po ang ating camp, no? May 9 to 11, so that's what, 2 weeks. Tama ba? 2 weeks to go. Magka-camp na po tayo. Ang ating theme ay Finish the Race Together. Okay? Ito po ay hango sa verse sa Acts 20:24. Okay, so ang camp director po ang iyong lingkod at ang ating mga deputies o mga organizers ang young professionals. So sila Raymond, sila Joyce, EJ, sila Agi, and sila Joseph, and marami pa pong iba. Ilan na ba ang ating... Ayan, ang attendees natin po ay 71 na. No? Ang target po natin ay 90, pero syempre, gusto natin mas marami sa 90. Ang threshold lang po natin yung 90, pero kung mas marami po, mas maganda. Ang na-announce po ni Pastor Mando last week, so magkakaroon po tayo ng... category sa camp fee. May 100%, may 70%, at may 50%. At ako po ang itinilagay yata na mag-distinguish kung sino pong mga members natin ang mag-fall under those categories. So, most likely by next week po, malalaman na po natin. So, medyo re-reviewin natin yung mga listahan. So, sana po ay magpalista na po tayo. Yung 71 po, hopefully, tumaas na po yan by next week para po pag ni-review natin yung listahan, mas maalam nyo na po yung, yung iyong babayaran. Okay.
Ang departure time po, well, assembly time po dito sa church ay 8:30 a.m. Dito po sa harap ng church, and aalis po tayo at exactly 9:30 a.m. Okay. Meron na po tayo mga t-shirts eh. Alam ko pinublish na po yung mga sizes dun sa group chat natin. So, kung yun pa rin po yung size nyo, yun po yung susundin natin. No? Total, meron po kaming size list from last year. Kasi po, kesa kukunin namin lahat isa-isa ulit yung sizes, medyo matatagalan po tayo. So, magre-refer po kami dun sa sizes na binigay niyo po last year. Kung may changes, sabihin niyo lang po sa amin. Pwede po kayong mag-reply dun sa group chat, sa messenger, or punta po kayo sa amin, nila Joyce, nila Raymond mamaya. Kung gusto niyo pong pabago, baka pumayat na po tayo, or what. So, para pag napagawa po namin yung maganda po yung sukat sa inyo. Alright. Next is ang mga presiders po natin for the month of May at ang special numbers. May 4, si Kuya Boy. Special number, si John Mark Mejia. May 11, si Brother Aaron. Presider, 18, si Mami, Sister Purita. And sa 25, si Engineer Perry Perez. Special number ng May 11, si Solen, ang iyong pong lingkod sa May 18. At si Irish Face sa May 25. Happy birthday po kay Kalija Mejia. Happy birthday, Kalija. Siyempre po kay Kuya Pio, na namayapa na po. Happy birthday po sa inyong dalawa. Ayan. So in-announce po natin, no, sinabi na rin po ni Pastor last week, and sa group chat natin sa Facebook, na ang kanyang kapatid na ano nga pangalan? Nanay Tess ay namayapa po nung kailan ba yun? April 22. So nagpunta po si chairman, kasama po si Mami, si Tita Jojo, si Ate Santi at si Kuya Maning. No, dumalaw po sila sa burol ng kapatid ni Pastor Ted. At syempre, they grabbed the opportunity na rin na dumalaw po sa kay Inang Kandeng, ang biyenan ni Tita Jojo sa Gapan. So again, kay Pastor Ribo, taus-pusong pakiramay po sa iyong pamilya. Also po, kay Ate Mercy, ang kanyang mabuting nanay na si Norma Dula ay namayapa din po due to sa sakit sa puso. No? Kami po ay nakikiramay po, ang buong simbahan po sa inyong pamilya. Alright, sa financial report po, ang pumasok po ay 16,433 at ang lumabas ay 9,850. So patuloy po natin ipanalangin ang ating mga members na continuously and faithfully give tithes and pledges and the offerings po sa ating simbahan. Okay. Quote for the week, be fully encouraged by the empty tomb of Jesus. Alright. Thank you po. Ito po ang ating announcements. Ngayon po ay tinatawagan po natin ang ating music team sa pangunguna po ni EJ. Amen. Thank you, EJ and the music team. Tayo po ay nasa panahon ng ating panalanginan. Nais ko pong basahin muna ang isang talata sa banal na kasulatan. Ito ay nasa Colosas 4:2. Colossians 4:2. Ang sabi po dito, huwag kayong magsasawa sa pananalangin. Gawin ninyo itong mataimtim at may pasasalamat. One word I would like to use to describe this verse is steadfastness in
Three words, steadfastness in prayer. Binibilinan tayo ni Pablo na maging matatag, matibay, unrelenting sa panalangin. Importante po yon sa buhay ng mga mananampalataya. In good times, in bad times, God expects us to pray. And in our church, this is one of the cornerstones of our church, prayer. We always say, a prayerful church is a powerful church. A prayerful Christian is a powerful Christian. So the reverse of it is, if the church is not prayerful, it has no power. If a Christian is not prayerful, you have no power. And we always thank the Lord that we are given the freedom, the liberty to pray in private or in public. No one will annoy us when we pray. Kaya po tayo, lagi nating ginagrab ang opportunity that we can pray. And as we come to God, our hearts must all be filled with gratefulness. So fill your heart. Is it full of gratefulness, thanksgiving when we pray? I hope all of us will have that spirit. And before we come forward, nasa screen po natin ang ating prayer song. Alam kong may magagawa ang Diyos. Let's all sing this song. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ako ng Diyos. Amen. Maaari na po tayong lumapit at tayo po ay mag-alay ng ating panalangin sa ating Diyos. Kanina sa ating Sunday School, tinalakay natin ang Philippians 4, 6, and 7. Ang sabi doon, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let our request be made known to God, and the peace of God that transcends all understanding shall keep your hearts, your minds in Christ Jesus. So with this thought in mind, let's all close our eyes. Let's have a moment of silence. Let's open our hearts to God as we pray. Even those of you who are seated in the benches, join us in our prayer time. Dakila naming Diyos, mahabaging Ama, nagpapasalamat po kami in reminding all of us that we should be steadfast in our prayer life.
that we should learn to pray and petition you with thanksgiving in our hearts. And that we will not allow anxiety to rob us of quietness of heart. In the name of Jesus Christ, our Savior and our Lord, we come to the throne of your grace with our hearts full of thankfulness and gratitude. We thank the Lord for this wonderful day that you have given us, a day that we can be together in your temple to offer you our praise and our worship. We thank the Lord because you did not allow any reason for us not to come. But just like the psalmist, he said, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. And even as we thank the Lord, we pray with humility in our hearts that you forgive us, Lord, of our sins. Cleanse us from our unrighteousness by the blood of Jesus Christ, that we may be worthy to come to you, to pray, to petition, to thank you. Salamat amin Diyos sa aming kapatid na Lydia na nag-celebrate ng kanyang birthday. We thank you, Lord, that for the past 76 of her life, patuloy siya, Panginoong, naglilingkod sa iyo kasama ng kanyang mga apo. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy mo siyang pinagpapala sa kanyang buhay at sa kanyang kabuhayan. We also remember Pio, also celebrating his birthday while he has been away from us sapagkat siya po ay andyan na sa iyong kaharian. We also would like to remember ang kanyang buhay. Salamat, Panginoon, sa opportunity na we can share to you, unburden to you, ang iyong mga anak na nasa harapan. They have different reasons why they come Sunday after Sunday after Sunday. To demonstrate, Lord, that they never get tired of prayer. Anuman ang kanilang ipinagpapasalamat, Lord, nawa po ay tanggapin mo at maging reason to make you happy that your children recognize your goodness to them. Meron kang mga anak, Panginoon, na nasa harapan humihingi ng tugon sa kanilang mga health issues. May mga karamdaman. And in this regard, Lord, we pray for Ate Piling. She is not with us today dahil meron po siyang karamdaman. Meron po siyang ubo, meron siyang lagnat. Gayon din si Beth, meron siyang ubo, meron siyang lagnat. So, Lord, we pray that may you touch them with your hands. Bless the medicines that they are taking. Maging instrumento ng iyong pagpapagaling para kay Ate Piling at kay Beth. At yung iba sa aming mga may karamdaman, Lord, you know their name, you know exactly their needs, you know exactly their medical issues. Lord, we pray, touch them with your hands. Bless the medicines, bless the food that they are being given. Maging instrumento ng kapahayagan ng iyong pagpapagaling. You alone, Lord, we know and we believe can create miracles. No one else. Kaya po kami, Panginoon, we continue to hold on to this truth with 100% assurance that indeed you are our God of miracles. Meron kang mga anak, Panginoon, sa harapan na humihingi ng direksyon sa mga bagay na dapat nilang gawin, maaaring related sa kanilang trabaho, related sa kanilang negosyo, related sa kanilang sambahayan. Lord, whatever the reasons they are in front, we pray, Lord, bless them. Reach out to them. Let them
let them experience the presence of your grace upon them. Salamat siyo, Panginoon, even sa aming mga mahal sa buhay in other countries, abroad. Yet, Lord, they continue to be with us online every Sunday. Ikaw din, Panginoon, ang patuloy na magpala sa kanila. Patuloy na mag-guide. Patuloy na magligtas sa anumang uri ng karamdaman o ng mga sakuna. And I pray, Lord, lahat kami maranasan namin na truly alam namin ang aming Diyos ay nakikinig, dumirinig, at tumutugon sa aming mga dalangin. Kung kami ay magtatapat, kung kami ay maglilingkod, Lord, we know that we will receive your answer of yes in your own time, according to your purpose, by your power. For this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Ngayon po ay nasa panahon tayo ng pagdadala ng ating mga ikapu at buwan ng pangako sa harapan. Malaya po tayong lumapit sa harapan at habang tayo po ay nakakarinig ng isang masayang tugtugin. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, maraming po salamat dahil kayo po ang nagpo-provide sa amin ng kabuhayan at sana po, Panginoon, ay patuloy niyo po kaming pagpalain, lalo lang yung mga members or mga anak na nagtatrabaho sa opisina, sa kanilang mga businesses, Panginoon. Kayo po sana ang manguna dito at magpalago ng aming mga kabuhayan at upang kami ay patuloy na makatulong sa mga activities ng ating simbahan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay makakarinig po tayo ng isang tanging bilang mula kay EJ Bacon. Thank you, EJ. Very good. Pagka sa Diyos, it is always superior words that we use. Greatest, highest, di ba? Sa English, ano yun eh? Superlative. Sa God, He is always referred to in superlative words. Holiest, greatest, highest, ano pa? Kindest, wisest, and everything. Everything is inferior to God. Thank you, EJ, for that. Naisip ko yung salitang wisest sapagkat ang ating pinag-aaralan o pinag-aralan sa loob ng 2 buwan, and this is the end of it, is about the wisest man that lived, which is Solomon. Because when God told Solomon, what do you want? You want power? You want wealth?
Ano sabi ni Solomon? Just give me wisdom. So when Solomon told God, just give me wisdom, sabi ng God, because you just asked for wisdom, I will give you also power, I will also give you wealth. But this book of Proverbs will give us a glimpse into the kind of life that Solomon lived. Kaya itong Book of Solomon, it contains so many truth about how Solomon conducted his life. Sapagkat gaano man siya katalino na binigay ng God, hindi siya matalino dahil siya'y matalino, kundi matalino siya sapagkat pinagkalooban siya ng Diyos ng katalinuhan. Yet, maraming pagkakataon na hindi niya nagamit ang katalinuhan. Kaya kung pag-aaralan talaga natin, kung magkakaroon tayo ng book analysis about Proverbs, makikita natin doon yung mga panghihinayang ni Solomon. There was even a time when Solomon said, walang silbi ang buhay. Everything is useless. Everything is vanity because he failed to exercise what the Lord requires of him to use wisdom accordingly. Kaya napakagandang pag-aralan. Kaya lang, siyempre, every good story has to come to an end. Hindi naman tayo pwedeng isang taon puro Proverbs. Kaya sa susunod na buwan at sa Hunyo, ang ating topic ay about the body of Christ. We are the body of Christ. And we need to know how much or how less we love the body of Christ. Yan ay tutungkulin natin next month. Saka sa June. Sasabihin ko na kay Pastorni. Kilala niyo si Pastorni? Si Jury. He will speak one Sunday about our topic. Okay. Alam po ninyo, binilang ko po ang pagkakataon, yung una kong tinalakay ito ay talk about prudence. Ano nga ang prudence sa Tagalog? Ha? Kahinahunan. Kahinahunan. Ang negative ng prudence, walang kahinahunan. Di ba? There are about 7 mentions of prudence in the book of Proverbs. Ngunit, kung atin pong babasahin ang Biblia, maraming mga instances that this word, or nine references in Proverbs about prudence to underscore the importance of such word. Sapagkat sa buhay ni Solomon, maraming pagkakataon, hindi niya nagamit ang prudence. Hindi niya nagamit ang wisdom na binigay ng God. Kaya in the end, lagi siyang nagsosorry. Okay? Now, babasahin po natin ang Kawikaan 1 at 3. Andiyan po yan, nasa screen sa English, pero babasahin ko po sa Tagalog. So, pakinggan po natin maigi. Ang mga kawikaan ni Haring Solomon na anak ni David at naging hari ng Israel.
Ito ay mga pangungusap na sinabi ni Solomon. Sino tatay ni Solomon? Si David. Pareho silang naging hari. Sabi dito sa verse 2, sa pamamagitan nito, yung kahalagahan ng wisdom. Ang tao'y magtatamo, magkakaroon ka sa sayo. Ano? Ang karunungan at pag-unawa. Yung karunungan at pag-unawa, related po yan. Magkaugnayan. You cannot just have knowledge without prudence or understanding. Sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Okay? Ang salita ng Diyos ay aral sa buhay ng bawat tao, lalo na ng isang mananampalataya. Okay? Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay. Matuwid na paraan ng pamumuhay. Hindi paliko-liko. Okay? Katwiran, karunungan, katapatan. Okay? Wow. Ang dami. Ang dami nating dapat matutunan sa salita ng Diyos. Okay? The Bible gives us wisdom and instruction. Instruction is what to do, what not to do. Yan yun. Maraming Kristiyano, ang madalas na ginagawa ay yung what not to do. Hindi yung what to do. Understanding words of insight. Yun ang lagi ko sinasabi sa mga magulang at mga lolo't lola na dinadala ang mga anak nila, apo nila sa Providence. We thank you for your insightful decision to bring your children to Providence Christian School. Pag sinabing insight, pinag-iisipan. Yeah. For understanding words of wisdom, for receiving instruction in prudent behavior. Yung pagka binigyan ka ng instruction, mahinahon ka. Hindi ka violent. Giving instruction in violent reaction. Ano ibig sabihin nun? Maangas ka. Mabalasik ka. Ayaw mong tumanggap ng pangaral. Ayaw mong tanggap ng katuruan. Why? Because you are not prudent. Hindi ka mahinahon. The problem with people today is that we lack so much prudence in everything we do. Meron tayong kaagad na tinatawag na killer phrase. Yung isang tao na hindi mahinahon, nagre-result yan sa tinatawag na killer phrase. Ligay nga ninyo yung killer phrase. Ano ba ibig sabihin ng killer phrase? Yung sumasagot ka para wala nang mahabang pag-uusap, pinapatay mo na kaagad. See? Murderer ka pa. Halimbawa, kinakausap ni Susan si Agi. Sasabihin ni Agi, alam ko na yan, killer phrase yun. O kaya may sinasabi sa'yo, buhay ko to eh. Killer phrase yun. Ibig sabihin, hindi ka open to discussion. Hindi ka open to instruction. You resort to killer
phrase. Okay? Alam ko na yan. Napag-aralan ko na yan. Buhay ko to eh. That's killer phrase. Ikaw ba, Joseph, nagki-killer phrase ka sa lola? Baka ikaw ang i-kill ng lola mo. See? Okay? Now, naglagay ako ng ano tawag dito? Whatever it is. Wisdom and prudence are closely related or linked. Yan. Hindi pwedeng meron kang wisdom, wala kang prudence. Hindi pwedeng may prudence ka, wala kang wisdom. Parang body and soul. Okay? Magkasama lagi. Yung pagiging mahinahon, kaya yung mga mag-aasawa, pag nagkaanak ka, ang ipangalan mo, hinahon. Sa susunod, talino. Ayan, para pangalan pa lang, meron na. Nung araw, gusto ko talagang ipangalan kay Mandit, kay Aaron, Dr. Siegfried Santos. Kay Aaron, Attorney Aaron. Para pag tinanong ka, what's your name? I'm Attorney Aaron. Pag tinanong ka, I'm Dr. Siegfried. So talagang hindi ka nagsisinungaling. Pangalan pa lang Kay Joy, Princess Precious. What's your name? I'm Princess Precious. Okay. Now, wisdom is not just knowing facts, but also knowing about applying that knowledge in a wise and discerning way. Ang karunungan ay hindi lamang kaalaman sa katotohanan. You know, yung kaalaman, pumunta ka na sa bookstore, makakakuha ka ng kaalaman Di ba? Si Lola Puring, nung nagsisimula kami ng aming pagiging mag-asawa, pag magluluto siya, 5 yung cookbook niya. No? Pinag-aaralan niya. Ang dali lang naman yung knowledge Punta ka lang sa bookstore. But applying the knowledge is important. Sapagkat kahit na meron kang kaalaman, hindi mo ina-apply, baliwala. Useless. Sabi nga ni Solomon, everything is useless. Yung bang pagka ikaw ay may gagawin, meron kang ipapasya, meron kang gustong matamo, with wisdom and prudence, it will lead you to the right path. Hindi ka padalos-dalos. Mahirap yung padalos-dalos. Naiiwasan mo ang killer phrases. Naiiwasan mo ang paggawa ng mali na pagsisisihan mo sa bandang huli. Kung hindi ako naging mahinahon, baka hanggang ngayon nagsisisi ko na hindi ko niligawan si Ate Puring. Dahil mahinahon ako Siya niligawan ko. Pero the first time I saw her in 1969 sa plaza ng Kalagiman, Samal, Bataan, 1969, I was introduced to her. Joseph. Sabi ko sa sarili ko, she will be my wife. 1969. She will be my wife. Yun ang naramdaman ko kagad. Pero dahil mahinahon ako, hindi ako nagmadali. Until in 1972, nagkita muli kami.
See, pinagtagpo kami ng tadhana. Sabi ko, ito yung magiging asawa ko eh. Pero hindi rin ako nagmadali kasi meron nga akong prudence eh. Dinevelop ko muna friendship sa kanya. 1972, 73, 74, 75. Friends lang kami. Hindi ako nagmamadali eh. Mahirap yung nagmamadali. Ay, madadapa kayo. Pero when the Lord told me, Mando, this is the right time. Sabi ko sa kanya, I am praying for you. Hindi ko sinabi sa kanya, I love you. Baka umuo ka agad eh. I'm praying for you. Sinabi ko yun when I was about to go to Cebu to attend a conference. Kasi leader ako ng kabataan ng Yemilib. Pumunta kami sa Cebu. Sabi ko, I want you to let you know that I'm praying for you. And please pray for me also. That's it. 1975, December. Meron nga akong prudence eh. Naging escort kami sa mga estudyante ng Christian Academy na nagkakaroling. May bus noon eh, ang Christian Academy. Magkatabi kami sa bus. Tabi kami, kasi kami yung chaperone eh. Sabi ng God, it's time for you to know. Mag-aalas 12 ng gabi yun. Hindi ko sinabi sa kanya, tayo na ba? Hindi. Hinawakan ko lang yung isang daliri. Ba? Hindi pumiyok. Hinawakan ko yung pangalawang daliri. Ba? Hindi rin. Yung buong kami na. December 18 yata yun. Bago kami bumaba ng bus, kami na. You see? Wisdom will tell you to be cautious. Wisdom will tell you to be prudent in your action. See? Sa May 22, 49 years na kami. Di ba? Sa 1970, 2026, 50 years na kami. Kaya huwag kayong mawawala sa church. Babaha dito ng Carlitos. See? I got married when I was 30, about 30. May kami, June 20, 30 years old na ako eh. Siya din, about that age. Hindi kami nagmadali. We followed what Solomon was telling us. Maging mahinahon. Be cautious. Kasi si Satan, mamadaliin ka niyan. Si Satan, aapurahin ka niyan. Para gumawa ka ng desisyon. Later, you will regret. Eh, sa camp, si Satan, tumatrabaho sa isip niya. Wala kang pera, magastos, maraming gagawin. Kaya si Satan. Oh. Pero yung 71, napagtagumpayan nila. Oh, yung pang 19, yun, inaatake pa ni Satan. Totoo yun. Satan will delay you. But wisdom tells us, I'll attend. I'll attend. No matter what, money will come. You know, si Ate Puring, naka-receive siya ng text. Sinasagot, sabihin ko na, sinasagot 100% yung camp fee ni Risa, ni Randolph, ni Rian. Kaya kayo, okay na. Wala lang pocket money. Kaya hindi pwedeng wala kayo. May sumagot na. See? Kay Raymond, may sumagot na.
Yan ang sinasabi ko. Wisdom tells you, oh, I will attend. God, I will attend. God, I will attend. Hanggang hindi kayo nagpapasya, money will not come. You see? Aba, kayo rin. Sasabihin niyo bandoli, sabi ni Solomon, everything is useless. Sabi nga ni Boss Mandy, nung one time, sabi niya, yung pera, ano yan, kinikita din yan eh. Kinikita din yan. Eh? Di ba? When you hold on to your money, alam nyo, subukan ninyo, kumuha kayo ng balde ng tubig. Kumuha ka ng tubig, nakaganon ang kamay mo. May makukuha ka? Wala. Kumuha ka ng tubig, nakaganyan ang kamay mo, may makukuha ka? Para ka may makuha, paano ang kamay? Ganon. Ganyan. Pagka ganyan, burara. Pagka ganyan, kuripot. Pagka ganyan, may maiiwan. O, sino sa inyo ganito? Taas kamay. Sino sa burara? Sino sa inyo ganyan? Ayan. Ang kahinahunan. Alam niyo magandang halimbawa ng isang taong mahinahon? Yung hindi kagad napapadala? Si Joseph. Hindi si Joseph Cruz. Ha? Mas mahinahon pa yan sa mahinahon. Si Joseph, hindi ba naging alipin siya? Naging lingkod siya ni Potiphar? Tatandaan niyo yun? Hello? Okay. Sa Genesis yun. Yan o. Si Joseph, parang mga kabataan natin, gwapo. Mga kabataan natin, gwapo eh. Okay. Yung mga matatanda, mas gwapo. Okay? Nagustuhan siya nung asawa ni Potiphar. Kaya gusto ng asawa ni Potiphar, akitin si Joseph. Kasi iniisip nung asawa ni Potiphar, kilala niyo pangalan ng asawa ni Potiphar? Ha? Ano yan? Assignment niyo yan, ha? Nung wala si Potiphar, lagi siyang inaakit. Si Joseph, dalawa yung namayani sa puso ni Joseph. His loyalty to his master. Who is the master of Joseph? Si Potiphar. And his respect for the law of God. Iyan ang tao na may wisdom, may prudence, si Joseph. He doesn't want to commit any act of disloyalty against Potiphar. Kasi siya boss niya eh. Much more, he doesn't want to disobey the law of God. Despite ang pwedeng mangyari sa kanya. Kaya the wife felt scorned, nag-drum up ng case against Joseph. Nag-suffer si Joseph for a while. Pero in the end, the Lord vindicated Joseph. Why? Because Joseph showed wisdom, Joseph showed prudence, his loyalty to his master, and his honor and respect to the laws of God. And it led Joseph to the right decision until he became an officer in that country. Yeah. Ngayon, ang kabaliktaran naman ng walang wisdom, ng walang prudence, si David. Si David.
Yung tatay ni Solomon. Sino tatay ni David? Si Jesse. Sino lolo ni Joseph? Oh, yan naman Ha? Si David, he was the king. Powerful. Warrior. They were at war with another kingdom. Alam niyo sa history, pagka ang kingdom mo ay at war, ikaw yung hari, andun ka. Napanood niyo yung Gladiator? Di ba? Sino yung hari sa Gladiator? Sino artista? Si Peter O'Toole. Andun siya sa labanan. Andun din si Maximus. Pero yung hari andun. Si David, nasa gera yung mga kawal niya. Nasaan siya? Nasa kaharian niya. Nasa palasyo. Pinaubayan na niya sa mga tauhan niya. Especially kay Uriah. Eh, nakita niya si Bathsheba. See? At nagkaroon siya ng kasalanan kay Bathsheba. At para maitago yung kasalanan, ipinapatay niya si Uriah. Sinabihan niya yung kanyang tao, "Oy, si Uriah, iligay mo sa pinaka-dangerous position diyan sa labanan para mapatay." At kung mamatay na si Uriah, mag-angkin niya si Bathsheba. Di ba? Bineses si Pastor Ibo. Ano nangyari sa anak ni David at ni Bathsheba? Namatay. David, the man after God's own heart. Ano ibig sabihin nun? Sa puso ng Diyos, si David malapit sa Kanya. Pero si David betrayed that trust of God by committing adultery, by committing murder. Pero anong kasalanan ni David talaga? Ang talagang nag-ugat na kasalanan ni David, yung wala siya sa labanan. Wala siya sa giyera. Andun siya sa palasyo. As a king, he must be in the forefront of the battle against the enemy. Yun. Nawalan siya ng wisdom doon. Akala niya, kaya na ng mga tauhan niya, doon na lang siya sa bahay. Okay? Yun ang naging dahilan. Okay? His lack of prudence, his lack of wisdom led him to a very wrong outcome. Okay? Prudence is about using knowledge and discretion to make sound judgment and right decisions. May kinalaman sa paggamit ng kaalaman at pagpapasya upang matamo ang mabuting paghatol. Kanina, nag-uusap kami ni paring Cosme. Pare ko yan eh. Pare, nag-uusap kami tungkol sa aming health issues. Kasi siya, meron siyang karamdaman. No? Hindi naman cancer. Mataas lang yung kanyang kriya. Sabi ko, yung kriya, pabili ka kay Mia ng chamomile tea. No? Ayan, bili mo ng chamomile tea. 1 sachet a day. Ano yan eh? It's just a matter of management.
Pagka meron kang diabetes, it will stay with you lifetime. You can only have, you need only to manage it. Okay? Huwag ka lang maging DM, diabetic mellitus. Ibig sabihin nun, unsalvable. Ano yung unsalvable? Hindi na pwedeng isalba pagka diabetic mellitus. Pwede mga type 1, type 2, pwede pa yan. Pero you have to manage by way of choosing what to eat and what not to eat. Ganun lang yan eh. Pag nagkamali ka sa pagpili ng dapat mong kainin, ay lalala yan. Walang namamatay sa diabetes. Just as walang namamatay sa asthma. Namamatay sa komplikasyon ng diabetes o ng asthma. Hindi namatay sa hindi namatay sa komplikasyon. Ano ba komplikasyon? Heart attack, kidney, lung. You see? Yan. See? So pagka hindi ka naging maingat, walang mangyayari. Ganon din sa buhay natin. Pagka hindi ka maingat sa pagpapasya, walang mangyayari. See? Naalala ko si Ate Silang. Si Ate Silang, kahit may sakit at kaya niya, nasa church. Bilib ako kay Ate Silang. May sakit, pero nasa church. Ang ano sabi niya, alam mo, Mando, kung okay may sakit, wala ako sa church, gagaling ba ako? Hindi pa ako nakapakinig, hindi pa ako nakasimba. Kung okay nasa church, kung okay may sakit, nakakasimba, nakapakinig, and baka sakaling gumaling. Yun eh. Pero kung meron kang konting ubo, nasa bahay ka nasa church. Okay. Bandang huli. Prudence is an important moral virtue because it guides a person toward making right decisions and acting with sound judgment in many situations. See? You will never go wrong when you use kahinahunan. Ang kahinahunan, yung hindi ka nagmamadali sa pagpapasya, hindi ka nagmamadali sa mga pagsasalita mo, hindi ka nagmamadali sa mga ginagawa mo. You always balance everything. Nagmumuni-muni ka. Yun, tama, nagmumuni-muni ka. Bago mo bulalas sa dila mo. Pagka nasabi mo, saka ka magsisisi. Pag nagawa mo, saka ka magsisisi. Kaya napakaganda, mga kapatid, ang aklat ng Kawikaan. Because we are reading the experiences of the wisest man, Solomon, na ang buhay ay napariwara. Lalo na pagdating sa opposite sex, 1,000 ang babae ni Solomon. 300 asawa, 700 concubines. Wow! Isa lang ang hirap eh. Di ba, Joseph? Isa lang ang hirap eh. Oh. Pero I admire Joseph. Kasi alam nyo, si Mary, no? Kala niya Mary. Di ba Mary yung kasama mo na isang araw? Pinagbayad na niya sa camp. See? Wow. Para may makasama lola niya. Kasi si Joseph, medyo late darating. Martes yata darating si Joseph. That's wisdom, Joseph. Encouraging her to join. Ano nga pangalan ulit niya? Ira, di ba? Oh. Ha?
Ira, di ba? Oh, bingi ko eh. Ira. Hindi, binibiro lang kita, Ira. Kasi mahaba din ang buhok nun eh. Ira. At ako, I'm happy that Ira accepted the offer of Joseph that he will attend. Basically, to attend, at the same time, for the first day, may kasama si Ate Hirang. Kasi Josh, because of his work, baka gabi na ng Biyernes siya dumating or Saturday morning. Okay? I said, I like that. Hindi ka magsisisi. Magsisisi ka pa pag hindi mo pinasama. Kaya kayo, putting into practice wisdom and prudence, magpasya kayong sumama. Pagka hindi kayo sumama, wala kayo doon. Hindi darating ang pera. Sabi ko sa inyo, pagka ganyan kayo, walang mangyayari. Sumama man kayo, hindi, walang mangyayari. Sumama na kayo. Gagaling pa kayo pagkat yung tubig ng swimming pool, natatawa kayo. Pagka hindi kayo lumusong, ako lulusong para patunayan sa inyo that I will be healed kung ano man yung aking sakit. Kaya lang iniisip ko, baka masyadong malagay sa ang God sa pagsubok kasi ang sakit ko sa bulsa. Bulsa. Baby. Oh, gusto mong gumaling, nalalayuan ka naman. Hindi ka gagaling. Nung una, sabi niya, malamig ang tubig. Sabi sa kanya, di mag-jacket ka. Sumama kayo. Wisdom tells you, huwag kayong magkaroon ng killer phrase sa mind nyo. Labanan ninyo. Sabihin ninyo, get thee behind me, Satan. I will, by the grace of God, in wisdom, I will join. I will come to the camp. Okay? So, I hope, mga kapatid, babasahin ko uli, dito ako magtatapos. Yung kawikaan. Ang ganda kasi. Kung pwede lang ito mailigay sa Tagalog, no? Kawikaan. Ang mga kawikaan ni Haring Solomon na anak ni David at naging hari ng Israel. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan. This is a declaration. This is a declarative sentence. Meaning, ito na yun. Hindi ito parang. Definite. Magtatamo ng karunungan at pag-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. So, ang ating mga salita dapat puno ng aral. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, hindi liko-liko, hindi bako-bako, tuwid, katwiran, reasons, karunungan, katapatan. See? You want your life to be full of wisdom, of prudence, of lesson learned. You want your life to be straightforward. The Word of God. The Word of God. Ano sabi sa Psalm 19, 119, 9 and 11? How can a young man keep his way pure? By guarding it according to thy words. I have laid down your words in my heart that I might not sin against you, O God. Okay? Psalm 119, 9 and 11. Amen po ba, mga kapatid? Lahat na may wisdom, pwede na kayong matulog ng payapa. Tayo manalangin.
Father in heaven, we thank you for the words of Solomon. We thank you for giving us 2 months in studying the lesson in life sa mga salita ni Solomon. And I pray, Lord, we pray na merong maiwanang butil ng aral sa aming puso, sa aming buhay, ang mga salita ni Solomon. So that, Lord, we will live a righteous life. We will live a life full of true instructions. We will live a life full of wisdom and prudence. So that, Lord, our life will not go astray. At ang aming mga sasabihin, ang aming gagawin, ay kung ano ang matuwid at kung ano ang tama. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. For closing prayer and benediction po, si Pastor Chairman Armando Santos. Tayo po ay tumayong lahat, mga kapatid. Tayo manalangin. Aming Diyos at aming Ama, we continue, Lord, to lift our hearts and our minds to you. Together, Lord, we thank you for being present in our fellowship today. Salamat amin Diyos na sa panahon ng aming pananambahan, we have peace. And we enjoy every minute of our praise and worship. The prayers, the songs, the giving, the message. Because we know that God is with us. At sa amin pong pagtatapos after our lunch fellowship and we go home, Lord, I pray, patuloy mo kaming pagpalain. Ang aming mga senior members, Lord, ingatan mo nawa. Bigyan ng saya, sigla, kapayapaan ng kanilang mga buhay. Ang aming mga professionals, Lord, that they will go back to their workplaces, I pray. Guide them, Lord, that they will dispense with their responsibilities with wisdom, with prudence, and that whatever they do, whatever they fulfill in their respective companies, maging halimbawa ng isang mabuting empleyado na may Kristo sa kanilang mga puso. For those of your children who are engaged in businesses, Lord, we pray and I pray, continue, Lord, to flourish their business, that they will maintain their client or customers or patrons ng kanilang negosyo, Lord, ay magbigay sa kanila ng dagdag na finances para sa pangangailangan ng kanilang sambahayan. Sa aming mga kabataan, Lord, mga bata, continue, Lord, to keep them safe, healthy, and strong. At sa aming pagtatapos, Lord, my prayer is that ang iyong pagpapala at pag-iingat ang sumaamin. Ang iyong kahabagan ay patuloy na sumubaybaybay sa aming lahat. At kami, Panginoon, ay patuloy mong linghapin at bigyan ng kapayapaan, lalo na sa panahon na meron kaming mga pagsubok sa buhay. Tulungan mo kaming matutunan na magtiwala sa iyo, kumanlong sa iyo, sumunod sa iyo, maglingkod sa iyo,
sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sabay-sabay po natin banggitin ang ating commitment verse. Maging kalugulo-duwa mga salita na aking bibig at ang pagbubulay-bulay na aking puso sa iyong paningin. O Panginoon na aking malaking bato at aking manunubos. Tayo po ay makakapunla.